Torres, anong batas ang sinusunod niya? Ignorance of the law, Torres, excuses no one. Viral ngayon, Sas Rogando isiniwalat ang baho na ginawa ng administrasyon, pagdakip kay FPRRD, illegal umano ayon sa regulasyon ng International Criminal Court. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na! Para sa ating future update, nagsalita na nga si Sas Rogando sa ginawang pagbaliwala umano ng administrasyon sa posisyon ni Pangulong Duterte patungkol sa kanyang karapatan. Ngayon, isiniwalat ni Sas Rogando sa kanyang ginawang live interview ang mga basihan umano ng ICC na dapat sundin muna ng pamahalaan bago ibigay o hulihin at dalhin sa kustudiya ng ICC si FPRRD ay may karapatan umano si Pangulong Duterte na dumaan muna sa due process ng bansa habang inaayos pa ang arrest warrant nito. Taliwas umano ito sa ginawa ni General Torre at ng iba pang kasama nito kay Pangulong Duterte matapos i-detain sa Villamor Air Base at hindi man lang nirespeto ang karapatang pantao bilang isang Pilipino. Ngayon, ang tinutukoy na basihan ni Sas Rogando dito ay ang Article 50 o ang arrest proceedings in the custodial state. Nakalakip raw umano dito ang karapatan ng akusado. Pinakauna rito, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine, in accordance with the law of that state, that A. The warrant applies to that person, B. The person has been arrested in accordance with the proper process, and C. The person's rights have been respected. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Samantala, nagsampa naman ang kaso ang anak ni FPRRD na si Kitty Duterte upang hilingin sa Korte Suprema na atasan sina DOJ Secretary Remulla, Executive Secretary Lucas Bersamin, General Torre at iba pang kasamahan nito upang ibalik sa Pilipinas si former President Rodrigo Duterte na aniyay hindi umano dumaan sa due process ang kanyang ama. Kaya naniniwala ito na papaboran sila ng Korte Suprema. Ngayon ating pakinggan ang buong pahayag ni Sas Rogando sa SOT patungkol sa issue na ito. Ay, kaso ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Ano ang Villamor Air Base? Nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the Constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at pulis? Nasa judiciary. Nasaan ang venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So hindi na kayo loyal sa Constitution. Tama? Kasi kung loyal kayo sa Constitution, dapat sinunod niyo yung batas ng ICC. Hindi ba? Kayo mga pro-ICC. Ito ang mga sinasabi ko sa inyo Hindi nyo alam mga pinagsasabi ninyo. Siyempre, hayaan mo na kayo magkamali bago kayo i-correct, di ba? Hindi nyo inalam, may batas pala ang pag-aaresto. Really? Meron palang international law ng pag-aaresto dapat kay Duterte, hindi mo sinunod. Ano ba yan? Ano ba kung ginawa mong advice? Ayan, malinaw, dapat iharap si Duterte in front of a competent judicial authority. You didn't do it. Dinala mo sa Villamor Air Base. Anong legal calisthenics ang gagawin ninyo kung bakit justified yung violate ninyo ng Article 59.2? Article 59.2 pa lang. Hindi pa tayo pupunta sa Article 59.3. Dalawa na. This is assuming na may jurisdiction ang ICC. Ngayon, assuming na meron jurisdiction, nag-comply ba kayo sa Article 59.2 and then Article 59.3? No! So kayong mga lawyer na nakikinig, kayong mga law din, mga law students, kung may kliyente ka at binayolate ang Article 59.2 at Article 59.3 ng karapatan ng iyong
kliyente, anong gagawin mo? At if all things are fair, kayong mga retired judges, ano ang desisyon? Hindi ba sa Pilipinas? Akala nyo wala akong alam. Hindi ba sa Pilipinas marami tayong jurisprudence? Ang tinatawag na improper service of summons or improper service of warrant. Anong ibig sabihin niya mga friend? Makinig kayo. Okay? Halimbawa, ikaw, no? May hinaharap kang kaso. Tapos, hindi mo natanggap ang summons. Hindi mo natanggap ang warrant. Ang warrant na dala sa ibang address or whatever. Tapos nagpatuloy yung kaso. Tapos na-convict ka. Na-convict ka kunwari. Pero merong flaw sa procedure. Improper service of warrant. Anong sinasabi ng jurisprudence ng Pilipinas? Dismissed ang kaso kahit convicted ka. Because of improper service of warrant. Because the service of warrant is part of the right of the accused that the warrant should be properly served. Ganon katindi kasi sa criminal procedure, the rights of the accused will have to be respected all throughout the proceedings. Hindi na tayo dito kangaroo court mga friends. Hindi na tayo dito quadcom, no? Meron na pong batas. Ang batas po ay dapat hinarap nyo sa competent judicial authority. Hindi nyo hinarap sa competent judicial authority sa Pilipinas. Flaw. Di ba flaw? Yung mga sundalo, mga pulis, anong batas ang sinusunod ninyo? Makinig, tanongin yung mga may kakilala ditong sundalo at pulis. Hindi ba loyal dapat sila sa Constitution? Sa Constitution natin, 'di ba, international law will be part of the law of the land. 'Di ba, general principles, 'di ba? General principles of international law will be part of the law of the land. Kaya nga sinasabi nila, ICC is part of the law of the land, emerald. Di dapat part ito ng law of the land natin, Article 59.2. ICC law ito ng Rome ng arrest proceedings ng ICC. Paano yan, mga sundalo? Meron bang batas sa Pilipinas na nag-justify sa ginawa nyo kay Duterte? Wala. Meron bang batas sa ICC arrest proceedings na nag-justify sa ginawa ninyo? Wala. So hindi batas ang sinusunod ninyo, mga sundalo at pulis. Anong sinusunod ninyo? Paki-explain ka. Hindi batas ang sinunod ninyo nung ginawa nyo kay Duterte. Hindi tao ang sinunod ninyo. So you are no longer under the rule of law, but under the rule of men. Mag-isip-isip kayo. Yung mga matitinong sundalo dyan, nakikinig ba kayo, mga kayong mangging kaligatan? I'm pretty sure, no? 16,000 tayo, I'm pretty sure nakikinig kayo. Uulitin natin sa mga kakarating pa lang. Okay? Ulitin natin sa mga kakarating pa lang. Facts muna tayo. Facts. Anong facts? Meron daw warrant of arrest na inisyo ang ICC laban kay Duterte. Inaresto nila si Duterte, dinala nila sa Villamor Air Base. After Villamor Air Base, isinagay sa eroplano. Malinaw yan sa mga Pilipino. It is clear to the Filipino people what happened. Pero according sa arrest proceedings ng ICC, ito ang batas. 'Di ba sabi niyo sinusunod niyo ang ICC? So dapat susundin niyo rin ang ICC arrest proceedings. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Arrest. Yung inaresto, ihaharap mo dapat sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan ang warrant. Okay, titingnan ng competent judicial authority ng Pilipinas na yung warrant ba ay applicable sa person, ang pag-aresto ba ay in accordance with proper process, at nirespeto ba ang rights ng inaresto in accordance with the local law. State law ay nakalagay, Article 59.2. Okay? Pagkatapos niyan, habang nakaharap si Duterte sa competent judicial authority ng Pilipinas, doon siya magre-request ng interim release.
Ngayon, ang korte ipaprocess yung interim release. I-determine na kung may grounds ba for interim release, etc. Sinunod nyo ba ang arrest proceedings ng ICC? I am operating under your assumption na may jurisdiction ng ICC. Kung may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, then dapat nag-ooperate ka according to arrest proceedings ng ICC. Hindi ka nag-operate. Nilabag mo yung arrest proceedings. Wala ito sa batas ng Pilipinas. So si Torres, anong batas ang sinusunod niya? Ignorance of the law, Torres, excuses no one. Ignorant ka, Torres, sa batas na pinapatupad mo, which according to you is the law of ICC. But according to the law of ICC, Torres, at kayong mga sundalo at mga pulis dyan, dapat hinarap ninyo si Duterte sa competent judicial authority. Pero ang ginawa ninyo, inilagak nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a venue of competent judicial authority. And competent judicial authority, again, kayong mga loyal sa Constitution, mga sundalo at pulis, na kanino vested ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Napakalinaw, hindi ba? Oh. So, sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayong mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapatupad ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? According to the Constitution, international law is part of the law of the land. Kayo nagsasabi, pinapatupad ninyo ang warrant of arrest ng ICC. Ergo, you are complying within the law of ICC. Dapat. Nag-comply ba kayo? No. Ba't hindi kayo nag-comply? Dahil hindi nyo alam ang batas. Is that an excuse? Ignorance of the law excuses no one. Oh, nagpagamit kayo kasi sa mga politiko. Ngayon, etong mangyayari dyan, mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip na kayo. The first defense of Duterte is the violation of Article 59.2. ICC ngayon ay mapupunta sa hotspot kasi malinaw na malinaw. Hindi hinarap si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Pag nagsalita ang ICC na okay lang na hindi iharap sa competent judicial authority, ICC will be violating its own rule. Napakalinaw, this is ordinary meaning ng language principle. And this will be taken up. But I'm sure by the UN Security Council. Sino mga permanent members ng UN Security Council? China, Russia, US, France, UK. Well, maybe US, hindi natin alam kung anong magiging response. But Russia and China will definitely move to cancel the proceedings. Suspend at least. UK at France. Paano i-justify ng UK and France na malinaw na hindi hinarap si Duterte in front of a competent judicial authority ng Pilipinas? Ano? Sige nga, anong legal calisthenics ang gagawin niyo? Article 59.2, pagka-aresto,
dapat ihaharap sa competent judicial authority. Hinarap nyo ba sa competent judicial authority ng Pilipinas? No. Kitang-kita ito lahat ng Pilipino. Ay, nako. Digong, yung mga nandun sa Daheg kay Digong, you're going to be free there because your rights were not respected by the custodial state. You will. When you come back to the Philippines, take maybe airline associated with Russia or with China. Dumuan ka dun sa safe